Primal cuts and deboning of half carcass mga idol, para sa lahat ng mga baguhan, tanggalin nyo agad yung tampalin. Pwede nyo ring unahin yung tenderloin, optional yan. Dahil pagka walang tampalin ng baboy, tenderloin talaga ang unang tinatanggal natin. Kadalasan walang tampalin sa supermarket, makikita nyo yan mga baboy nyo pag nasa supermarket kayo, walang tampalin dyan guys. At eto na nga, tinatanggal natin yung kulanin na nakadikit sa tenderloin natin para malinis na agad yung tenderloin natin. At ang isusunod naman natin, itong laman na nakadikit sa ham leg natin at yung taba, ibababa lang natin yan. Kapantay ng ham leg, pantay nyo sa 2 joint and then hiwain nyo ng diretso lang. At kapag nakita nyo yung balat na lang yung hinihiwa nyo, pwede nyo baliktarin yung knife nyo dyan para mahiwa nyo ng paangat. Paunti-unti lang muna yung hiwa, tapos pag kaya na ng knife natin, hiwain nyo na sa likod, paangat din para mapaghiwalay na natin dito yung ham leg at middle part. Pwede nyo rin baliin yan para di kayo madelay. At dito naman sa shoulder guys, pip ribs lang. Dire-diretso lang yung hiwa ko dyan kung napansin nyo. Wala ko iniwasan na buto dyan kasi nga mayroong buntot yung kinakalas natin dito. Pag wala naman buntot yung kinakalas natin, may iwasan kayong konting buto, yung soft bone na tinatawag natin. At tinanggal ko na yan sa may joint para madali natin matanggal yung shoulder natin sa middle part. At kung baguhan pa nga lang kayo guys, pwede nyo baliin yan para hindi kayo mahirapan or madelay sa pagpa-primal cuts ng kalahati nating baboy guys. Deboning of ham leg guys, ito yung patahin natin. Hiwain nyo lang yan ng paislan papunta sa joint. Pag malambot na yung nahiwa nyo, ibig sabihin nasa joint na kayo guys. Pag matigas pa, ibig sabihin nasa bias pa kayo. Okay? So pag natanggal na natin yung patahin, pupunta naman tayo sa may pigtail guys. Sa pagtatanggal natin ng pigtail, mabilis lang yung gagawin natin pagtatanggal. Hiniwa ko lang dyan nung nakita ko na yung joint. Hiniwa ko na from top to bottom guys. Sinundan ko lang yung mga buto para madali natin matanggal yung pigtail natin. Tapos lalagyan na natin ng laman yan dahil pantinda nga natin yung pigtail natin. At syempre alam mo naman yan, pansigang, napakasarap niyang pigtail na yan guys. Para pag nabili ng mga customer natin, panalo rin talaga sila sa laman ng buto-buto natin. Talaga masarap naman talaga kasi kumain ng sinigang. Tapos buto-buto, talagang malasang malasa. Lalo na yung buntot, favorite na favorite ko yan. At dito naman tayo sa bias guys, tinanggal ko na sa first layer yan. Sa mga nanonood na baguhan guys, substandard yung gagawin natin dito sa pagtatanggal ng bias. Meron kasi akong pinapractice dito na pagtatanggal ng bias ng 0-0 guys, panoorin nyo mabuti. At substandard yan, bakit? Malalaman nyo mamaya kung bakit substandard. So tinatanggal ko muna dyan yung mga soft tissue para madali nating masiro-siro yan guys. Ito na yung sinasabi ko, substandard kasi binabaliktad ko yung talim ng knife ko, no? Ginagamit ko yung likod ng knife natin para matanggal natin dyan yung soft tissue at hindi madurog yung mga meat natin, pero hindi pa kasi kaya pinagtatanggal ko pa yung mga laman na nakadikit dyan sa dulo ng bias guys. Para pag natanggal natin lahat ng laman na nakakapit sa bias natin, madali na natin matatanggal yung mga soft tissue na nakakapit pa sa bias natin dyan guys. Basta matanggal nyo lang lahat na nakakapit na laman dyan sa bias natin, madali nyo na rin masisiro-siro yan tulad ng gagawin natin dyan. Nag-dagger grip na nga tayo dyan para masiro-siro na yan at inigot ko na dyan yung ham leg natin. Nilagyan ko ng hawakan para madali natin masiro-siro. Dagger grip lang din ulit, tapos dulo lang ng knife yung gamit. Tatanggalin lang natin yung mga nakakapit na laman at soft tissue sa bias natin at binaliktad ko na ulit yung knife natin. Woo! Napaka-smooth talaga at napakagandang tingnan talaga pag 0-0 yung bias na ginagawa natin. So substandard yung ginagawa ko dito pagtatanggal ng bias natin ng 0-0 guys ha. Binabaliktad ko kasi yung talim ng knife natin dito. Pero hindi kasi yan yung standard na ginagawa natin talaga. Dapat talaga talim ng knife yung ginagamit natin. Pero dahil nga pinapractice ko to, pinapakita ko na rin sa inyo para sa mga baguhan. Kung gusto nyong gawin yung ganitong technique, pwede rin naman. Dagdag skills and talent na rin pagdating sa primal cuts and deboning guys. Pero pagdating nyo sa abroad, hindi nyo pwedeng balibaliktarin yung knife nyo doon guys kasi medyo semi-frozen yung mga karning kinakalas doon or dinidebone natin. Kaya napaka-importante kapag dating nyo sa abroad, talaga napakatalas ng knife nyo at marunong kayong gumamit ng pinakang talim na kailangan nyo sa knife nyo guys. Para madali nyo masero-sero kung ano man yung i-debone nyo pagdating nyo sa abroad. Kaya lagi ko tinuturo sa inyo yung tip ng knife guys. Napaka-importante nyan. Yung dulo lang ng knife kasi ayun yung pinakang magagamit nyo talaga lalo na sa deboning guys. Maiksi o malaki man yung knife nyo, basta kaya nyo gamitin yung tip ng knife nyo, madali nyo magagawa yung mga trabaho nyo pang 0-0. At ito na nga yung bias natin na 0-0 na natin guys. Tinatanggal ko na lang dyan yung mga nakakapit pang mga litid para makita na natin yung final na 0-0 ng bias natin dyan guys. Hindi pa man perfect sa ngayon yan, pero mape-perfect pa rin natin yan at matagal pa talaga yung pag 0-0 natin na bias, pero all goods na rin, konti pa. At punta naman tayo dito sa exciting part, ang shoulder deboning natin guys. Syempre tatanggalin muna natin sa pork ribs yan at hindi naman kalakihan yung pork ribs natin, kaya dito lang natin kinuha yan sa
may soft bone, sa may layer, susundan nyo lang yan guys. Madali nyo na matatanggal yung pork ribs natin at pagdating nga rito sa neck, ipapantay nyo lang yung hiwa nyo. Lalagyan nyo lang ng laman guys para mabilis pa rin mabili tulad ng ginagawa natin. Syempre hindi naman sobrang malaman, hindi rin naman sobrang mabuto, tamang tama lang para sa customer natin. At pagtanggal nga natin ng pork ribs, punta naman tayo dito sa may exciting part, ang shoulder blade guys. Nag-standard still muna ako dyan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga kapwa natin butcher na OFW from Poland, Canada, Australia, New Zealand, UK at marami pang bansa. Shoutout sa inyo lahat mga kapatid. At sa lahat ng mga butcher sa wet market, shoutout mga master. Syempre, shoutout din sa lahat ng mga nasa supermarket. Shoutout sa inyo lahat guys. Nasa mga training center, shoutout sa inyo. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga slaughterman. At sa lahat ng mga bagong sasalang pa lang sa pagiging butcher, tuloy-tuloy lang tayo guys. At nandito na nga tayo sa exciting part guys. Pinaghiwalay ko na agad sa duktungan yung shoulder blade natin at pata front natin guys. Syempre, tatanggalin natin yung mga litid dyan na nakakapit sa ibabaw ng shoulder blade. Pag natanggal natin yung mga litid na yan at naangat natin yung soft tissue, hiwain na natin sa gilid ng shoulder blade yan guys para matanggal naman natin yung iba pang mga litid na nakakapit pa sa shoulder blade natin guys. Ganyan lang yung ginagawa ko, no? Pag naangat ko na yung soft tissue na yan, madali na natin matatanggal yung mga nakakapit na laman dyan sa ibabaw ng shoulder blade. Binaliktad ko yung knife natin dyan, tingin ko di pa kaya hiniwa ko pa ulit para maangat na agad natin yung mga laman sa ibabaw ng shoulder blade natin. Pag natanggal natin yan, binaliktad na yung knife, oh. Woo! Grabe, napakakinis at napakaganda, napaka-smooth at napakasarap sa pakiramdam kapag natatanggal mo ng maayos at makinis na makinis yung ibabaw ng shoulder blade natin guys. Ganyan yung ginagawa natin, ano. Makakatulong din yan sa mga baguhan. Basta makita nyo lang yung soft tissue na naiangat nyo na, pwede nyo rin gawin yung ganyan diskarte. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, substandard yung ganyang diskarte guys ha. Dahil pag mag-apply kayo abroad or pag nasa abroad na kayo, yung talim lang talaga ng knife yung kailangan yung gamitin, okay? Dahil nagpa-practice pa lang naman tayo, pwede nyong gawin yan guys. Dahil may buntot nga yung ham leg natin, dito tayo sa kanan magtatanggal ng litid na makapal. Ikot lang natin yung knife natin para matanggal lahat ng litid na nakakapit sa shoulder blade natin guys. Pag nagawa nyo yan, paikutan nyo naman ng iwa sa ilalim para matanggal naman natin yung mga litid at laman sa ilalim tsaka yung soft tissue, mapunit na rin yan para sureball talaga pag tinanggal natin yung shoulder blade natin. Wala talaga maiiwan na laman sa ilalim guys. Sa ganitong diskarte, medyo matigas lang sa umpisa na hatakin yung shoulder blade pero kaya-kaya naman nating hatakin yan ng maayos at walang maiiwan na laman sa ilalim. Makinis at maayos yung shoulder blade natin. At the same time, yung kasim natin hindi durog-durog guys. At dito naman sa pata front guys, ganito yung ginagawa kong diskarte sa pagtatanggal ng pata front natin. Pata ng dinosaur na yung ginagawa natin dito. Dahil nga pantinda at pambenta rin yung ginagawa natin para kahit papano naman makabawi-bawi tayo sa natanggal nating shoulder blade at bias na 00 guys. At syempre sa lahat ng mga baguhan, sana nakatulong sa inyo tong video na to. At para sa mga nag-a-apply ngayon guys, tuloy-tuloy lang tayo. Sa mga nakapag-apply na at natanggap na, waiting na lang, sama-sama natin silang ipagdasal na hopefully ngayong taon makaalis silang lahat. And peace out.